Naku po, sigurado magwawala at magagalit si Martin Romualdez Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos dito. Naku po. Wala na, tapos na yung laban. Ay, hindi pa pala, marami pa pala silang pakulo. Hindi pa pala tapos ang laban. Pero grabe to. Talagang magagalit ang Congress. Magagalit, maghihimutok sa galit ang lahat ng kongresista, lahat ng mga anti-Duterte dito sa balitang ito. Ay naku. Ano kaya itsura ni Benny Abante pag nalaman to? Ano kaya itsura ni Paduano pag nalaman to? Ano kaya ang itsura ni Franz Castro Lipad pag nalaman nito? Biruin mo, minadali nila tapos mapupunta lang pala sa basurahan. Ay. Samantalang pa napag-usapan din ho natin tong ultimate goal, isirain ng mga Duterte by ex-plus official sa mga kritiko ni PRRD. Oo. Kritiko versus Bibi Sara nagkaroon ng pagkakataon na idiin lalo ang pangalawang pangulo. Oh, grabe naman to ha. Attorney Sal Panelo suportado ang pahayag ni Juan Ponce Enrile. Ano kaya itong sinabi ni Enrile? Nako po, kakagulo. Si Juan Ponce, ikaw mamaya matanggal ka. Hindi mo sinusuportahan si Marcos. Alam nyo naman, pag hindi nyo sinuportahan si Marcos, nagagalit yun. Nanananggal yun, ha? Oo. Samantalang, may papanoorin muna tayo, syempre. Dito muna tayo, magtawanan muna tayo, ha? Magtawanan. Syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, road to 400k subscriber na po tayo, mga kabanateros. Nag-start to charity at nag-reaction, nagtanggol sa Tito Vic and Joey at ngayon ay nagtatanggol at may kaso na din. Nagtatanggol na sa mga Duterte para sa boses ng taong bayan. O, i-road to 1 million yun naman ng lahat ng Banateros Brothers. Congratulations syempre kay Banat Bay na meron ng 1 million subscribers. Ilang subscriber na ba ni Master Judea? 300k na ata eh. No. Baka magkamali tayo eh. Master Judea. Hindi ko kasi nakikita yung Master Judea. Si Master Judea ay mayroon ng road to 300k na ho si Master Judea. At si Boss Daday road to 200k na ho. At syempre, kaka 400k subscriber lang ang pinaka-pogi sa Banateros Brothers sa walang iba kundi si Coach Oli. Okay, congratulations sa mga kapatid ko ha. Oo, congrats. At sana naman gawin yung tigwa 1 million subscriber ang aming mga YouTube channel hanggat hindi pa kami nakukulong. Magkaroon man lang kami ng plaque or plaka yung sa golden play button. Oo, para naman na mahimas-himas na namin yun habang hindi pa kami ginugurgur. Gago! Pero siyempre maraming salamat sa sa Duterte supporters. Alam nyo, nung pumasok ako sa politics world ay yung subscriber ko ay nasa 100k or road to 200k subscribers. At nadagdagan na nga ho tayo ng halos 300 or 300k subscribers. Uy, maraming salamat. Siyempre, pasalamatan din natin ang nag-recruit. Recruiter ng op-op. Ang aking boss na si Banat Bay. Yan, siya yung nakadiscover sa akin. Salamat din syempre kay Ka Spencer Lacali kasi
Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin makikilala ang Banateros Brothers. Pero matagal ko na silang pinapanood. Naging kaaway ko pa nga si Banat Bay nun eh. Minumura ko pa nga yan eh. Pero yung taong minumura ko ay sobrang napakabait pala. Sobrang talagang alam mo yun, siya na yung nagiging kuya ko eh. Alam mo, pangarap ko magkaroon ng kuya kasi panganay ako eh. Pero dahil nandiyan sila, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, lalong-lalo na si Banat Bay, talagang sobrang natutuwa ako. Kaya sana suportahan nyo pa ang Banateros Brothers at kahit anong mangyari, wala tayong iwanan. So eto na nga, magtawanan muna tayo. Sana wala lang chupulangkot, baby, kumon. Kasi may sounds to eh. Pacquiao versus Pacquiao. Oh. Pacquiao versus Pacquiao ngayon. So panoorin natin. Programa ng ating Pangulo ay napagaganda. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? Bakit? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa ay talagang yan ang dahilan bakit naghirap. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Wow. Ang bilis magbago. Ang bilis magbago ng gago. Gago! Di eto, pero biro, usapang boxing, idol na idol at inaabangan ko lahat ng laban nito ni Manny Pacquiao. Proud na ako sa kanya. Pero pagdating ng usapang politika, nga. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Okay, Pacquiao, last mo na yan. Akala mo mananalo ka pa, last mo na yan. Ay kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Asan yung number 1 sa ekonomiya? Asan ang ebidensya? Ay, naku Manny, bumili ka na lang ng suka ni Aling Junisya. Gago! Hindi rin malayong magkaroon ng martial law pagka si Bongbong ang... Ano kaya na pag nagsuntukan ng dalawang Manny Pacquiao? I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon. At yan, Binamay mo pa yung Panginoon. Alam nyo ba ito? May kukwento lang ako sa inyo. Saglit lang naman. Alam niyo ba ito si Manny Pacquiao ay ginagaya-gaya niya noon si Pastor Apollo Sigibuloy. Dati may pa bit pa ng Bible to eh. Hindi napansin dati, may mga pag ganun-ganun pa yan, padasal-dasal. So, doon, wala naman problema. Maganda naman yung ganung gawain. Ang problema kasi, kahit sa ganitong pagsisinungaling mo, dinadamay mo ang Diyos. Sige, so ginamit ka ng Diyos, ginamit. So ibig sabihin, hindi ka na ginamit ng Diyos ngayon. gago! Kasi wala akong utak eh. Pares lang tayo ng kapos ng pinag-aralan pero may pagmamalaki ko na kahit papaano may utak pa rin ako. Gago! Mayaman ka lang sa akin pero may mas utak pa rin ako. Pero yung sabi niya rito, ginamit daw siya ng Panginoon Diyos para labanan daw yung mga ganyan, yung mga martial law ni Marcos. So, ibig sabihin ngayon, hindi ka na ginamit. Ginagamit ka na nino, ni Satanas. Gago! Sino na gumagamit siya ngayon? Si Satanas na. Ang teteng naman Pacquiao. Ay pagsisihan ng taong bayan. Nung martial law, isipin natin, sila walang batas-batas sa kanila, sila ang batas. So parang yun ang pag-iisip nila. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word, kung gusto Gusto sa uli. Pero, tropa mo si Marcos ngayon. gago! Ano nga namin papaniwalaan? Ultimong sarili mo, kinalaban mo. Ano naman yan, Pacquiao? Ano ka namin papaniwalaan? Ultimong sarili mo, magkalabang kayo. Hindi kayo tugma ng, ng mga sinasabi. Yung si Manny Pacquiao naman talaga, oh. Kung yung magkaroon tayo ng martial law ulit din, iboto nyo siya. Wow. At nakita ko ang programa ng Pangulo Oh. dito sa bagong Pilipinas. Oh. Hindi pa dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Wow. Gago! Dati sabi mo, hindi ka hihinto hanggat di nakukulong ang Marcos. Huwag mo dapat ibotong Marcos kasi wala ngang batas-batas, baka pagsisihan na habang buhay.
So, noong mga panahon na yun, ginagamit ka pa ng Diyos para sa ganun. Eh, sabi mo yun, galing sa bunganga mo, ayop ka. So, ibig sabihin, ngayon, hindi ka na ginagamit ng Panginoon Diyos. Sino nagko-control sa'yo? Demonyo na. Pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Ang mga Oh. Ang galing mo naman na. Ba't ayaw mo sabihin yan ngayon? Marcos, billion, trillion. Dito, tawang-tawa ako dito. Marcos, bilin naman na. Gago! Kala mo lasing eh. Trillion ang corruption. Tapos ibubuto natin. Oo. Tapos kasama mo ngayon, aba! Gago! Talagang ang talino natin. Ayop ka, Manny. Ito si Manny Pacquiao talaga. Kahit ganito. Ay, naku mo. Manny Pacquiao, nangyari sa iyo. Ito pala. Panoorin pala natin to. Oo, hindi ko nabigyan to ng reaction. Panoorin natin to sinabi ni Sharon Cunita. Panoorin natin to sinabi ni Sharon Cunita. Na bakit daw ko kasi hindi pa daw si Kiko Pangilinan ng binoto kaysa daw kay Bibi Sara. Panoorin. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Ano daw? Kung hindi kami nagsisisi. Ang sarap kaya sa pakiramdam namin na si Vice President Sara Duterte pa rin yung binoto namin. Ano ba nagawa ni Kiko sa ano? Tigilan mo nga ako, Sharon. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Wow ba naman, Sharon? Hindi buto asawa niya. Ay. Di bali na. Okay na si Vice President. Minsan kasi ganito gawin nyo. Huwag nyong kinukumpara yung sarili nyo sa mga Duterte. Balik-baliktarin man ang mundo, hindi tawag dito, hindi nyo kayang tumbasan ng ginawa ng Duterte sa Pilipinas. Isaksak nyo sa ngala-ngala nyo. Alam mo naman yung nagawa, asawa niya. Yung ginawa ng asawa mo. Sana all. Puro ganon. So ito, panoorin mo natin itong sinabi ni Attorney Sal Panelo dito sa ultimate goal, isirain ang mga Duterte. Alam nyo, totoo yun. Lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas ay talagang goal nila ay sirain ng mga Duterte, pabagsakin ng mga Duterte, sirain, gipitin ng mga nakapaligid sa mga at sumusuporta sa mga Duterte. So, panoorin natin. Hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman ako eh. Sarap naman ito. Babalatan naman natin sila. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi. Kampanya. Huwag nyo intindihin yun. As si Pastor, very focused sa kanyang Ganun dapat platform. ang estilo. Tayo talaga. Yung regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun nga
proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba nung ikay nandun? Napakinggan mo yung sinabi At niya? tumatawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka kasi tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? It took it seriously kasi. Oh, gaya. Kasi tinanong ko mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi naman, Attorney Sal, I've been covering sa hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Yan ang estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. Oh. So, kailangan, naiintindihan mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Attorney Sal. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, Mhm. nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Masama, Attorney Sel, ewan ko, ba't sila putak ng putak ngayon? Sila ba yung senator? Kasali ba sila dun sa 15 na yan? Tsaka ito totoo yung sinabi ni Ma'am Hana dito Noon pa man, kilala na natin ng mga Duterte sa ganyang larangan. Hindi, sabihin na natin si PRRD, ganyang larangan, ganyang joke. Dyan nga siya minahal ng tao Ang hirap kasi, tignan mo, maraming gumaya sa mga Duterte. Ginaya ni Abante. Ngayon, ginagaya siya ni Marcos. Gusto ni Marcos maging rock, maging kaso ayaw sa kanila ng tao kaya wala silang magagawa. Ngayon, sanay na ang taong hindi nakaka-impluwensya yun sa totoo lang. Tanga lang ang mag-i-impluwensya sa mga ganong biro. Tanga lang talaga, promise. Yung halimbawa sinabi ni PRD na, di patayin natin yung casing senator para manalo tayo. Talagang ang lino nun, joke lang yun. Ang dami-daming media dun. Sino ba? Ginawa nyo naman tanga kayo. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat hinihikayat niya na magkamit ng krimen ng tao. Yung mga joke-jokes na yun. So tinanong ko ng mga reporters, I had to, wala na akong ginawa, mag-issue ng statement Makakasar na naman sila sa sagot Para ko. ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. Alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na dami nila. Patayin na lang natin 15. Bombay nga natin. Obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niya. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako and at the same time, gagamitin ko against them. Ano sabihin ko? Kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Pero mo, i-eliminate pa tayo. Kaso, Attorney Sal, hindi sila ganun mag-isip Sobrang ang tolongis nila yung joke, tinutuon nila Hindi totoo yun Ito tignan nyo maigi. Yung sinabi ni Marcos na paninira laban sa lineup ng mga Duterte, kinuha nila yun. Kinuha ng Duterte senatorial candidate yun. Ngayon, binato nila ngayon doon. Yung bato naman nila, hindi katulad nung kay Marcos. Smooth, pero tagos hanggang buto. No? At talagang natuwa pa ang taong bayan doon. About doon sa suka. No? So, ang nangyari, tama nga si Atty. Sal Panelo na dapat nga parang ikatuwa nila yun. Dapat nga parang tawag dito, parang gawin nila yun na i-grab nila yun na, o diba? Ganyan,
sobrang ina-appreciate ng kabila yung lineup natin. Kasi biruin mo talagang natuwa ang tao doon dahil na nabanggit tayo. So tutuusin nga lang, sa totoo lang, pinopromote pa sila ni PRRD. Hindi, parang napopromote pa talaga kayo. Hindi, totoo yan. Tingnan nyo. Pag, kung halimbawa, hindi sumagot si PRD kung wala tong yung joke na sineryoso nyo, baka nga wala naman nanood sa inyo. Una-una, sa social media na lang. Ba't kayo napagtingnan nyo? Ito pa pinakamalupit dyan. Nawala na ho sa ibang mainstream media yung balita about sa BICAM report. Ang pumalit na ho, alam nyo kung ano? Yung itong sagutan na to, itong patutsada ni Marcos na sinagot ng side ng Duterte at ngayon sinagot ng Marcos. Na ngayon naman may pakulo na naman sila, nakakasuhan si PRRD. So lalabas na naman dyan yung disbarment. Sabi nila, kailangan mamumuna dyan si Gagong Gadon. Diba? Lalabas dyan si Gadon. Sabi, di dapat i-disbar yan kasi ganyan. Pustahan tayo, mga ilang balita nila, mababalita na nila yan. Pero sa BICAM report, wala na, nga na. Natabunan na. Pero alam ko, ibabalik ng mga Duterte yan dyan sa usapin yan. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun. Yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that because wittingly or unwittingly on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun. Kaya dapat dapat palakpak kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, mahina. Unfortunately. Ngayon dito kasi lumalabas talaga na na talagang obvious na ho ang galit ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Yung dating pinagtatakpan ni Marcos na madiskubrihan ng taong bayan, ngayon ay lantaran ng pinapamukha ni Marcos Jr. sa lahat ng Pilipino. Nagalit sila sa mga Duterte. Tingnan nyo yung sinabi ni Marcos, simple lang sinabi ni Duterte. Simple lang ang sinagot ni Pangulong Duterte. Ano ba yung sinagot ni Pangulong Duterte? Kung mura ang bilihin, doon kayo. Kung paglabas nyo, safe pa rin kayo hanggang ngayon, doon kayo. Kung nawala ba ang droga, tama ba? Kung nawala ba ang droga sa Pilipinas, doon kayo. Diba? Napakasimple. Tapos sabay banat ng joke. Kung talagang sila ay marunong lang talaga, alam nyo, baka ikapanalo pa nila tong mga sinasabi ni PRRD. Kasi promotion sa kanila to eh. Hindi to alam nyo yung pagsampa-sampa ng kaso, ang bunga niyan, laglag yan lahat sila. Hindi, pustahan tayo, baka malaglag sila dito. Sa tong ginagawa nila na nagbibiro ang Duterte tapos ang balik ng Marcos galit na galit. Siguro sa utak ng mga yung 15 senador ng lineup ng mga Marcos hanggang ngayon nag-iisip-isip yung mga yun. Sabi, but dapat pala hindi na ako sumali dito sa lineup na to. Nasira tuloy ako. Ito, katulad lang ni Pacquiao. Kung si Pacquiao kumampi sa mga Duterte, eto hindi ka naman namin hinihikayat Manny Pacquiao ha. Wala namang kaming pakialam kung ayaw mo sa amin. Mas lalo kami, wala kaming pakialam sa iyo. Ang amin lang, kung talagang gumamit lang ng talino, ng utak, tong mga senator na nasa kay Marcos ngayon, anak ng teteng. Sabagay, wait lang bago ko pala ituloy yung salita na yan, nakalimutan ko, kung si BP Sara nga, nabilog ng mga Marcos, paano pa kaya yung ibang mga senador ngayon na nasa lineup nila? Di ba? Totoo yun.
BP Sara nga, tayo nga ilang milyon tayo napaniwala tayo ni Marcos. Yun pa kayang 11 na senador. Gago! Si Pacquiao, alam mo, kung ginamit niya utak niya, kung tinuloy-tuloy niya lang yung pinangako niya noon, may chance ang manalo yan. Hindi, sa totoo lang, may chance ang manalo yan si Pacquiao. Wala, hindi niya tinuloy. Talagang yan, galit sa kanya ngayon ng taong bayan kasi isipin mo saan ka nakakita? Isinuka mo na noon, kinain mo pa rin ngayon. Nakakadiri. Gago! Nakakadiri. Ang problema, pag wala I ka guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi yung tingin ko, tanggapin mo na hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, ano pa, congressman, malalakas talaga, kilala. May name Household recall. name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Oo, name recall na, may face recall pa, ano pa. Lahat ng elemento ko ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resource. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Intact na intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron na ako silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, naku, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Sila Pacquiao, si Lito Lapid, Attorney Sala, chismis naman kung paano nila nakuha yung mga pera na yun. Hindi, ito, totoo yung mga lineup ni Marcos Jr. ngayon, malakas naman talaga kung sa malakas eh. Katulad na lang ni Tito Soto. Na lang, Tito Soto na lang. Kahit hindi, mas maganda nga, naging independent na lang yan. Katulad ni Ben Tulfo. Diba? Tingnan mo si Ben, baka yan pa nga mag-number 1, mag-number 2 na senator. Number 2 senator si Ben, number 1 si Pastor. Diba? Pastor Apollo Kibuloy. Tapos sunod-sunod na yung mga lineup ng PDP laban. Sa panahon ngayon, sawa na rin yung tao kasi si katod ni Manny Pacquiao, ni Binay, ni sino pa, ni Lito Lapid. Ano bang nagawa ng mga yan? Diba? Pinakatanong yan, anong nagawa nila? Kaya talagang malakas. Kukumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Ha? Siguro, 3 lang siguro meron dyan. Inisa-isa mo na anong meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman ako eh. Doon bali doon sila doon sila pumupokus sa ikakasira ng mga Duterte. Talagang obvious naman, 'di ba? Totoo naman talaga eh. Talagang doon sila nakapokus. Uy, ito na. Makakasira to sa mga Duterte. Banatan natin, balita natin, pabalita natin sa mga mainstream media. Pero yung dapat na ibalita ng mainstream media na katulad ng Bicam, nga. Di ba? Sarap naman. Babalatan lang natin sila. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi. Kampanya. Huwag nyo intindihin yun. As you Pastor, very focused sa kanyang Ganun dapat ang platform. estilo. Kayo talaga. Attorney Sal, Pero yung mga about sa suka-suka, Attorney Sal, medyo maganda rin yun. Kaya dahil nga, yung tindi ng mga banat ng talagang lihitim mong yun. Kasi alam nyo,
Isa rin kasi ito si Attorney Sal si Attorney Sal Panelo sa mga hindi rin parang palagay ko hindi rin siya dumanas ng hirap. Pero para sa akin walang problema doon sa pagpatol ng PDP laban sa sinabing parang pinabili ng suka. Siguro hindi lang nararamdaman ng gusto ni Attorney Sal yun dahil nga hindi naman siya yung sinabihan. Pero hayaan na natin. Ito yung matindi dyan. Ito ang matindi. Ang ikakagalit ni Marcos, ang ikakagalit ng buong Malacanang. Dahil dito sa balitang ito, dahil mukhang mapupurnada na. Eto, panoorin ho natin. Inilahad ng isang senador na napagkasunduan na ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa Senado na hindi urgent ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Malaki rin anya ang posibilidad na ang mga senador ng 20th Congress na ang magsasagawa nito. Si Troy Gomez magbabalita. Tiniyak ni Senadora Amy Marcos na walang mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos na sa katunayan, ang impeachment trial ay hindi itinuturing bilang isang urgent issue ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Sana nga. Sana nga. Pero kagaya ng sinasabi namin palagi, na wag tayong wag tayong magpakampante. Hindi tayo dapat makampante rito porket sinabi ng mga senador, sinabi ni Cheese, sinabi ni Amy Marcos na hindi natin alam ang daloy ng utak ng mga senador ngayon. Ang alam lang natin, talaga makakasure tayo kay Senator Robin Padilla, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, yan talaga, maano natin yan, masusure natin yan. Pero yung ibang senador, una-una, nandiyan si Anli Virus. Hindi natin alam, baka hindi lang nabubulgar baka yung iba dyan talagang bataan din ni Marcos. Kaya nga, paulit-ulit namin sinasabi na huwag magpakasiguro. Pero kung ganun man, ang gagawin nila na hindi na nga nila, kung nilitisin man nila to, or pag-uusapan nila to, tapos mauuwi lang sa, hindi nga sa kanselado ng impeachment kay BP Sara Duterte, panalo yun, palakpakan natin yun. Pero paulit-ulit namin sinasabi na huwag tayong magpakasiguro. Mahirap na kasi magtiwala sa panahon ngayon. Kasabay nito ay kinumpirma ng senadora na nagkaisa ang lahat ng mga senador na sa Hulyo na lamang talakayin ang issue. Kami, palagay namin, hindi naman siya urgent kasi nag-antay silang 2 taon tapos nung napila na, 2 buwan naman, abay siguro hindi urgent, tsaka na lang, sa Hulyo na lang. Pasaring pa ng senadora na 2 taon na nilang naririnig ang planong impeachment at 2 buwan nang nakatenga sa Kamara kaya't nagtataka siya kung bakit last minute itong ipinadala sa Senado. Git pa niya na kung 2 buwan itinenga sa Kamara ang reklamo ay malinaw na hindi ito isang usapin na nangangailangan ng agarang atensyon. Kasabay kami ng buong Senado na pinagkaisahan na siguro ipa-Hulyo na lamang dahil kasi yun nga, 2 taon na namin naririnig yan, 2 buwan na nakatenga dyan sa Kongreso. Bakit naman last minute pinadala sa amin? Huwag naman ganon. Bago si Amy ay una nang sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero, Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino at Joel Villanueva na sa Hulyo pa o sa ilalim ng 20th Congress sisimulan ang proper trial sa Article of Impeachment laban kay VP Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Pero mahirap nga, gaya na sinasabi ko, kahit na sabihin nila yan, wala pa rin tayong 101 or wala pa tayong 100% na tutuparin nga nila yung sinasabi nila na. So yun, huwag tayong magpakasiguro, lalo si Amy Marcos, naku po. Ngati na ako sa puro yung mga sinasabi na item ni Ate Amy. Nakakatakot no? Nabudol tayo nung kapatid tapos papaniwala tayo sa atin, no ba?
So yung mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo sa mga napanood na reaction at napanood natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.